Isang tahimik na sandali para sa ating mga puso. Muli, ito po si Elsa, ang inyong kasama dito sa Tinig ng Pag-ibig, ang tahanan ng mga kwentong sumusubok sa tibay at tatag ng ating damdamin. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pang pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi mo na maibabalik ang dati nitong anyo. Paano kung ang kamay na inaasahan mong sasalo sa'yo ay siya palang magtutulak sa'yo sa pinakamadilim na bangin ng iyong buhay? Patawad, Isabela, pero kailangan kong bayaran ang utang ko. Iyon ang mga huling salitang narinig niya mula sa kanyang asawa, mula kay Marco. At sa isang iglap, naramdaman na lang ni Isabela ang malakas na tulak mula sa likuran. Walang sigaw na kumawala sa kanyang lalamunan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo at ang tanging gumagalaw ay ang kanyang katawan. Pabulusok, palayo sa liwanag, patungo sa kadiliman. Ang mga kamay na yon, ang mga kamay na tumulak sa kanya. Iyon din ang mga kamay na humaplos sa kanyang pisngi kagabi lang, habang bumubulong ng mga pangakong walang hanggan sa ilalim ng mga bituin. Iyon ang mga kamay na nangakong poprotektahan siya at ang kanilang magiging anak habang buhay. Ang malamig na hangin na yumayakap sa kanya ngayon ay tila isang halimaw na humuhuni kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Sa gitna ng pagkahulog, isang imahe ang malinaw na nabuo sa kanyang isipan. Ang ngiti ni Marco noong sinabi niyang nagdadalang tao siya. Ang saya sa mga mata nito. Kasunuan-lingan ba ang lahat ng iyon? Pero hindi ang sarili niya ang una niyang inisip, kundi ang munting buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang kanilang anak. Ang bunga ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Bilang huling pananggalang, niyapos niya ang kanyang tiyan. Isang walang saysay na kilos ng isang ina na sinusubukang protektahan ang kanyang supling mula sa isang bagsik na hindi na mapipigilan. Naramdaman niya ang lamig ng kwintas sa kanyang leeg, ang regalo ni Marco noong kanilang anibersaryo. Hinigpitan niya ang pagkakakapit dito, ang metal ay bumaon sa kanyang palad. Ang sakit. Hindi ang sakit ng pagbagsak na paparating, kundi ang sakit ng katotohanang sumasampal sa kanya. Ang dilim ay unti-unting lumamon sa kanyang paningin. At sa huling sandali ng kanyang kamalayan, isang tanong na puno ng pait at pagtataka ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bakit, Marco? Bakit? Ang unang gumising sa kanya ay ang amoy. Amoy ng pinakuluang dahon at nasusunog na kahoy. Sinundan iyon ng huni ng mga ibon at ang marahang dampi ng sikat ng araw sa kanyang pisngi. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Ang una niyang nakita ay isang kisameng gawa sa nipa na may mga siwang kung saan sumisilip ang liwanag. Sinubukan niyang bumangon, pero isang matinding kirot ang gumapang sa buo niyang katawan, mula ulo hanggang paa. Napadaing siya ng mahina. Dahan-dahan lang, Ineng. Isang marahang boses ang nagsalita mula sa kanyang tabi. Napalingon siya, isang matandang babae na may malalim na guhit ng panahon sa muka ang nakangiti sa kanya. Ang mga kamay nito'y kulubot, pero puno ng pag-aaruga habang inaayos ang kumot sa kanyang katawan. Sa sino po kayo? Hirap niyang tanong. Tuyo ang kanyang lalamunan. Nasaan ako? Ako si Remedios. Nanay Remedios na lang ang itawag mo sa akin. Sagot ng matanda. Nasa aking kubo ka, sa kabundukan ng Sierra Madre. Sierra Madre? Ang pangalan ay parang isang dayuhang salita sa kanyang pandinig. Wala itong ibig sabihin. Sinubukan niyang alalahanin kung paano siya napunta rito. Sinubukan niyang alalahanin ang kanyang pangalan. Pero wala. Isang blangkong pader, isang malalim na kawalan. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang takot ay unti-unting gumapang sa kanyang puso. Hindi ko po maalala.
Ngumiti lang si Nanay Remedios, isang ngiting puno ng pag-unawa. Huwag mong pilitin. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Inabutan siya nito ng isang mangkok ng mainit na lugaw na may halong mga halamang gamot. Kumain ka muna. Kailangan mong palakasin ang iyong katawan. Habang sinusubuan siya ng matanda, bigla na lang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa init ng lugaw na dumadaloy sa kanyang kalamnan. O marahil, ito ang unang pagkakataon sa hindi niya alam kung gaano katagal na may isang taong nag-alaga sa kanya ng ganito. Okay lang yan, Ineng. Ilabas mo lang. Bulong ni Nanay Remedios habang hinahaplos ang kanyang likod. Pinangalanan siya ni Nanay Remedios na Ami. Dahil nakita raw siya nito malapit sa isang sapa, walang malay at basang-basa. Tila inanod ng amihan, ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Sa ikalawang araw, isang matikas na lalaki na may seryosong mukha ang pumasok sa kubo. Sumunod sa kanya ang ilang mga kalalakihan pa. Ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa buong silid. Kapitan! Magalang nabati ni Nanay Remedios. Tumangulang ang kapitan. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Ami. Isang tingin na puno ng pag-aalinlangan at hinala. Sino ka? Taga saan ka? Umiling lang si Ami. Napahigpit ang hawak sa kumot. Hindi ko po maalala. Isang linggo na siyang narito, kapitan. Wala pa ring dumarating para hanapin siya, sabi ng isang kasama nito. Huminga ng malalim ang kapitan. Ang kanyang boses ay matigas at walang emosyon. Nanay Remedios, alam niyo ang patakaran. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng isang estranghero na hindi natin alam ang pagkatao. Maaari siyang magdala ng panganib sa ating baryo. Pero wala siyang kalaban-laban, kapitan. Pakiusap ni Nanay Remedios. Hindi natinag ang kapitan. Tumingin siyang muli kay Ami at ang mga salita niya ay tumatak na parang isang hatol. 3 araw. Bibigyan natin siya ng 3 araw. Kung walang dumating para sa kanya, kailangan niyang umalis sa ating baryo. Pagkasabi niyo na ay tumalikod na ang kapitan at ang mga kasama niya. Ang pagsara ng pinto ay parang isang dagundong sa nananahimik na kubo. Naiwan si Ami, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang ang lamig ng takot at pakiramdam na siya'y isang dayuhan ay muling bumalot sa kanyang buong pagkatao. 3 araw. 3 araw na lang ang meron siya. Lumipas ang isang araw. Bawat tunog ng kaluskos sa labas, bawat yabag na papalapit sa kubo, ay nagpapakaba sa dibdib ni Ami. Umaasa siyang may darating para sa kanya. Kasabay nito, natatakot siyang ang dumating ay ang kapitan para paalisin siya. Sa kabila ng kanyang pangamba, buong puso siyang inalagaan ni Nanay Remedios. Pinapakain, pinapainom ng mga halamang gamot at kinakausap na parang tunay na anak. Nakakatayo na si Ami at kahit paika-ika, nagagawa na niyang maglakad-lakad sa loob ng maliit na kubo. Sa ikalawang araw, habang tinutulungan niya si Nanay Remedios na maghiwa ng mga gulay, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Tulong! Tulungan niyo kami! Ang anak ko! Agad na napatayo si Nanay Remedios at sumilip sa bintana. Isang babae ang tumatakbo papalapit. Buhat-buhat ang isang batang lalaki na tila walang malay. Si Berto, ang anak ni Aling Nena. Sigaw ng isang kapitbahay. Mabilis na lumabas si Nanay Remedios. Sumunod si Ami kahit hirap siyang maglakad. Pumasok sila sa bahay ni Aling Nena. Nakahiga sa banig ang bata. Nanginginig at nangingitim ang mga labi. Ang lagnat ay napakataas. Sinisinok siya. Hindi makahinga. Umiiyak na, sabi ni Aling Nena. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. May nagpaypay, may nag-abot ng tubig. Si Nanay Remedios ay nagmamadaling naghanda ng mga dahon para ipangpunas sa bata. Ngunit bigla, nagsimulang mangisay ang bata. Nagtilian ang mga babae sa takot. Sa gitna ng kaguluhan,
Isang tinig ang namayani. Isang tinig na kalmado pero puno ng awtoridad. Huwag niyo siyang hawakan ng mahigpit. Itagilid niyo siya. Lahat na patingin sa nagsalita. Si Ami. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang mga salitang yon. Hindi niya alam kung bakit alam niya ang dapat gawin. Tila may ibang tao na kumokontrol sa kanyang katawan. Kumuha kayo ng malinis na tela. Ilagay sa pagitan ng kanyang mga ngipin para hindi niya makagat ang dila niya. Utos niya muli. Huwag ninyong subukang pigilan ang kanyang pangingisay. May isang lalaking sumunod agad sa utos niya. Habang nangingisay ang bata, tiningnan ni Ami ang paligid. Ang kanyang mga mata ay tila nag-scan sa bawat sulok. Asa ng gamot sa lagnat? Naubos na po. Malayo pa ang bayan para bumili. Sagot ni Aling Nena. Lumuhod si Ami sa tabi ng bata. Sa kabila ng pananakit ng kanyang katawan, ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Dahan-dahan niyang hinubad ang damit ng bata. Kailangan natin siyang punasan ng maligamgam na tubig. Hindi malamig, kundi maligamgam. Paliwanag niya. Sa leeg, sa kilikili, at sa singit. Doon dumadaan ang malalaking ugat. Mas mabilis bababa ang lagnat niya. Ang lahat ay nakamasid lang sa kanya. Manghang-mangha. Pati si Nanay Remedios ay napatigil. Hinahayaan siyang gawin ang alam niya. Isang binatang lalaki na may matipunong pangangatawan na kanina pa tahimik na nakasandal sa may pintuan ay napakunot ang noo. Si Mateo, ang anak ng kapitan. Nang tumigil ang pangingisay ng bata, sinuri ni Ami ang paghinga nito. Maayos na. Kumuha siya ng basang tela at ipinunas iyon sa katawan ng bata, tulad ng sinabi niya. Pagkalipas ng ilang minuto, tila humupa ang init sa katawan ng bata. Ang kanyang paghinga ay naging mas maluwag. Ang kulay ng kanyang mga labi ay unti-unting bumalik sa normal. Huminga ng maluwag ang lahat. Niyakap ni Aling Nena si Ami, umiiyak sa pasasalamat. Salamat, Ineng. Salamat. Iniligtas mo ang anak ko. Napaupo si Ami sa isang sulok, biglang nanghina. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ngayon lang niya naramdaman ang pagod. At ang pagtataka, paano? Paano niya nalaman ang lahat ng iyon? Ang pakiramdam ay pamilyar, pero kasabay nito ay napakalayo. Mula sa may pintuan, nakita niya si Mateo na nakatingin pa rin sa kanya. Walang salitang lumabas sa bibig nito, pero ang dating pagdududa sa mga mata nito ay napalitan ng paghanga at pagtataka. Sa di kalayuan, papalapit na ang kapitan na narinig ang kaguluhan. Huminto siya sa may tarangkahan, nakita ang payapang eksena sa loob. Nakita niya ang tingin ng mga taga-baryo kay Ami. Isang tingin ng utang na loob. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya kay Ami nang may komplikadong ekspresyon. Ang ultimatum ay nananatili pa rin. Pero ngayon, may nagbago na. Kinabukasan, ang araw ng ultimatum, walang dumating para paalisin si Ami. Ang balita tungkol sa pagligtas niya sa anak ni Aling Nena ay mabilis na kumalat sa buong baryo. Ang dating mga tingin na puno ng pagtataka ay napalitan ng mga ngiti at pagbati. Magandang umaga sa iyo, Ami. Salamat ulit sa ginawa mo para kay Berto. Bawat pagbati ay parang isang mainit na sinag ng araw sa kanyang puso. Unti-unting tinutunaw ang yelo ng takot at pag-iisa. Nang hapong iyon, habang nagwawalis siya sa labas ng kubo ni Nanay Remedios, lumapit sa kanya si Mateo. May dala itong 2 buko. Para sa'yo, sabi nito, medyo nahihiya-hihiya habang iniaabot ang isa. Sabi ni Inay, pampalakas daw ng katawan yan. Salamat, mahinang sagot ni Ami. Tinanggap ang buko. Umupo sila sa isang bangkong kawayan sa ilalim ng puno ng mangga. Sandaling katahimikan. Ang galing mo kahapon, basag ni Mateo sa katahimikan. Saan mo natutunan ang mga yon? Nagkibit balikat lang si Ami. Hindi ko rin alam.
Kusang lumabas na lang, tumango-tango si Mateo. Ang tatay, hindi na niya binanggit ang tungkol sa pag-alis mo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Mukhang may isang Berto na nagligtas din sa'yo. Napangiti rin si Ami. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng gaan ng loob mula nang magising siya. Kinagabihan, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa gitna ng baryo. Isang pasasalamat para sa mabuting ani. Inanyayahan si Ami ni Nanay Remedios na sumama. Noong una ay nag-aalangan siya. Pakiramdam niya'y hindi pa rin siya kabilang. Halika na, Ami. Parte ka na ng baryo ngayon. Sabi ni Aling Nena. Hila-hila siya papalapit sa mahabang lamesa na puno ng pagkain. Inupo siya sa tabi ng mga bata na masayang naglalaro. Pinapanood niya sila. Ang kanilang mga tawa ay parang musika sa kanyang pandinig. May isang batang babae na lumapit at inabutan siya ng isang bulaklak ng gumamela. Sa gitna ng masasayang kwentuhan at kantahan, isang pamilyar na pakiramdam ng lungkot ang biglang bumalot sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang mga inang karga-karga, ang kanilang mga sanggol, ang mga batang tumatakbo sa kandungan ng kanilang mga ama, napahawak siya sa kanyang tiyan. May kulang. Isang malaking puwang sa kanyang puso na hindi niya maintindihan. Bakit parang may hinahanap siyang hindi niya matagpuan? Malalim yata ang iniisip mo. Napalingon siya. Si Mateo nakatayo sa tabi niya, may hawak na plato ng kakanin. Hindi naman. Pagsisinungaling niya. Tumingin si Mateo sa direksyon kung saan siya nakatingin kanina, sa mga bata. Tila may naintindihan ito. Balang araw, magkakaroon ka rin ng sarili mong pamilya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ami. Hindi niya alam kung bakit. Pero ang mga salitang iyon ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang dibdib. Tumayo siya para kumuha ng tubig para makaiwas sa usapan. Habang naglalakad, aksidenteng nabangga siya ng isang batang tumatakbo. Natumba ang hawak niyang baso. Ay pasensya na po, Ate Ami. Okay lang, ngiti niya. Ngunit nang yumuko siya para pulutin ang baso, lumabas mula sa ilalim ng kanyang damit ang isang bagay na kumikinang, ang kwintas na suot niya. Tinulungan siya ni Mateo na tumayo. Ano yan? Tanong nito. Nakuha ang atensyon sa kwintas. Hinawakan ni Ami ang palawit. Dati, hindi niya ito pinapansin. Itinuturing lang na isang piraso ng metal. Pero ngayon, sa ilalim ng liwanag mula sa siga, may nakita siyang mga ukit dito. Kinuskos niya ito gamit ang dulo ng kanyang daliri para alisin ang dumi. 2 letra, E at M. Tinitigan niya ang mga letra. E, M. Paulit-ulit sa kanyang isipan. Ang mga ito'y parang mga susi sa isang nakakandadong pinto. Isang pinto na natatakot siyang buksan pero hindi niya mapigilang hindi subukan. Bulong niya sa sarili habang ang tibok ng kanyang puso ay nagsimulang bumilis. A, M. Ang mga letra ay parang kidlat na gumuhit sa blangkong kalangitan ng kanyang isipan. Isabela. Marco. Isang pangalan. Ang pangalan niya. At ang pangalan ng kasabay ng mga pangalan. Bumuhos ang mga imahe. Mabilis. Magulo. Isang montage ng mga alaala na matagal na nakakulong. Isang tawa sa ilalim ng puno ng mangga. I love you, Isabela. Ang mainit na halik ni Marco. Isang masayang hapunan. Magkaka-baby na tayo. Ang galak sa mga mata niya. Isang anibersaryo. Isang maliit na kahon. Para sa'yo, mahal ko. Ang kwintas. Ang kwintas na hawak niya ngayon. Ang mukha ng isang babae. Ngumingiti sa kanya. Si Katrina. Ang matalik niyang kaibigan. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya. Ang mga masasayang alaala ay parang isang pelikulang mabilis na umikot. Ngunit bigla, ang pelikula ay naging isang bangungot. Ang mga kulay ay nag-iba. Ang mga ngiti ay naging ngisi. Si Katrina, si Marco.
Nag-uusap sa hardin. Hindi nila alam na naririnig niya. Kailan mo sasabihin sa kanya? Kailan mo siya iiwan? Isang biyahe. Papunta raw sila sa isang resort. Isang sorpresa, sabi ni Marco. Ang gilid ng isang bangin. Ang magandang tanawin. Ang pagyakap ni Marco mula sa likuran. Ang pagyakap na biglang naging isang tulak. Patawad, Isabela, pero kailangan kong bayaran ang utang ko. Hindi! Isang sigaw na puno ng sakit ang kumawala mula sa lalamunan ni Ami. Sa kanya, kay Isabela, nabitawan niya ang hawak na palawit. Napaluhod siya sa lupa. Ang mga kamay ay napahawak sa kanyang ulo. Ang lahat ng alaala, ang pagmamahal, ang pagkakaibigan, ang pagbubuntis, ang pagtataksil, ang pagbagsak, ay bumaha sa kanyang isipan. Tinatangay ang payapang pampang na itinayo niya sa nakalipas na mga linggo. Ang anak niya, ang anak niya. Isang hagulgol ang pumunit sa kanyang dibdib. Isang hagulgol para sa buhay na kinuha sa kanya. Para sa pag-ibig na naging lason. Para sa tiwalang dinurog ng walang awa. Ami, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Mateo, lumuhod sa tabi niya, pero hindi siya magawang hawakan. Hindi ako si Ami. Humihikbing sabi ni Isabela. Isabela, ang pangalan ko ay Isabela. Ang mga taga-baryo ay napatigil sa kanilang kasayahan. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang musika ay huminto. Ang tanging maririnig na lang ay ang kanyang mga hikbi. Dumating si Nanay Remedios, mabilis na lumapit sa kanya. Hindi na ito nagtanong. Tila alam na niya na darating ang sandaling ito. Niyakap niya si Isabela ng mahigpit. Ilabas mo lang, anak. Ilabas mo ang lahat. Bulong nito, ang boses ay puno ng habag. Sa yakap ng matanda, ibinuhos ni Isabela ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang pangungulila. Para siyang isang ilog na umapaw, winawasak ang lahat ng madaanan. Ngunit nang humupa, ang unang bugso ng emosyon, isang bagay ang pumalit dito. Isang bagay na malamig, isang bagay na matigas, isang bagay na mapanganib. Dahan-dahan siyang kumalas sa yakap ni Nanay Remedios. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng sakit, ngayon ay nagbabaga sa determinasyon. Ang Ami na mahina at nalilito ay wala na. Ang Isabela na mapagmahal at nagtitiwala ay matagal nang pinatay. Ang babaeng nakaluhod sa lupa ngayon ay ibang-iba na. Tumingin siya kay Nanay Remedios. Ang kanyang boses ay naging kalmado, ngunit may nakatagong panginginig. Kailangan ko pong umalis. May kailangan akong tapusin. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Isabela. Inihanda niya ang kanyang sarili. Ang mga damit na ibinigay sa kanya ng mga taga-baryo ay maayos niyang tiniklop. Ang natitirang lakas sa kanyang katawan ay kanyang tinipon. Ang nagbabagang galit sa kanyang puso ay kanyang kinuyom. Naabutan siya ni Nanay Remedios sa labas ng kubo, nakatanaw sa papalabas na bukang liwayway. Sigurado ka na ba sa iyong pasya, anak? Mahinang tanong ng matanda. Hindi lumingon si Isabela. Kailangan kong kunin ang katarungan na ipinagkait sa akin at sa anak ko. Lumapit si Nanay Remedios at inabutan siya ng isang maliit na bayong. May lamang kamote, saging at isang bumbong ng tubig. Hindi kita pipigilan. Ngunit tandaan mo ito, Isabela. Huwag mong hayaang ang galit ang maging gabay mo. Dahil sa dulo, baka ikaw rin ang malunod sa dilim na nilikha mo. Sa wakas ay humarap si Isabela. Sa mga mata ng matanda, nakita niya ang pag-aalala ng isang tunay na ina. Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat po sa lahat, inay. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Babalik ka, hindi ba? Tanong ni Mateo na kararating lang, ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumingin si Isabela sa binata, ang unang kaibigan niya sa lugar na ito. Tumango siya. Pangako, babalik ako.
Iniabot ni Mateo sa kanya ang isang maliit at makinis na bato mula sa sapa. Para hindi mo kami makalimutan. Tinanggap iyon ni Isabela at isinilid sa kanyang bulsa. Sa huling pagkakataon, tinanaw niya ang baryo na naging kanlungan niya. Ang mga kubo, ang mga puno, ang mga taong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ay tumalikod na siya at nagsimulang maglakad pababa ng bundok, palayo sa payapang buhay na yon, patungo sa isang digmaang siya mismo ang magsisimula. Makalipas ang ilang buwan, isang training camp ng Philippine Army. Ang putik ay hanggang tuhod. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Hindi ka ba susuko, Cruz? Sigaw ng training officer sa isang babaeng hirap na gumagapang sa obstacle course. Ang babae, si Isabela, ay huminto saglit. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa pagod. Ang kanyang paghinga ay halos maubos na. Gusto na niyang bumigay, pero sa tuwing nararamdaman niya ang pagsuko, dalawang imahe ang lumalabas sa kanyang isipan. Ang ngisi ni Marco, ang mapanlinlang na ngiti ni Katrina, at ang galit ay muling nag-aalab, nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing meron siya. Ikinuyom niya ang mga kamay sa putikan at muling gumapang. Bawat galaw, bawat paghinga, may kasamang panata para sa anak ko. Gabi-gabi, habang ang iba ay natutulog, nasa library siya, nag-aaral ng batas, ng strategy, ng lahat ng bagay na maaari niyang gamitin. Ang katawan niya ay sinanay niya para sa tibay. Ang isipan niya ay hinasa niya para sa talas. Ang dating malambot na ita ay naging isang bakal na hindi kayang baliin. Makalipas ang ilang taon, isang military transport ang huminto sa harap ng isang magarang gusali sa Makati. Bumukas ang pinto. Isang pares ng makintab na combat boots ang unang tumapak sa semento. Sinundan ito ng isang babaeng nakasuot ng malinis na uniforme ng Philippine Army. Sa kanyang balikat, kumikinang ang insignia ng isang kapitan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang ang mga mata niya ay may talim na kayang tumagos kahit kanino. Inayos niya ang kanyang uniforme at huminga ng malalim. Nilalasap ang hangin ng syudad na minsan na niyang tinakasan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng sasakyan. Wala nang bakas ni Ami. Wala na rin ang dating Isabela. Ang nasa harap niya ngayon ay si Captain Isabela Cruz at nagbalik na siya para singilin ang isang lumang utang. Ang Marquez Foundation Charity Gala, ang pinakatanyag na social event ng taon. Ang ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay puno ng mga taong nagkikinangan sa alahas at mamahaling damit. Ang mahinang tunog ng isang string quartet ay sumasabay sa kalansing ng mga kopita ng champagne at sa mga halakhak na tila walang bigat. Sa gitna ng lahat, ang mag-asawang Marco at Katrina Marquez. Sila ang hari at reyna ng gabing iyon. Perpekto ang kanilang mga ngiti. Bawat galaw ay kalkulado para sa mga kamera. "Everything's perfect, darling," bulong ni Katrina kay Marco habang nakangiting kumakaway sa isang senador. "Of course," sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. "Everything for my queen." Ngunit hindi nila alam, mula sa isang madilim na sulok ng security control room, sa itaas ng ballroom, may isang pares ng mga matang nakamasid sa bawat galaw nila. Si Captain Isabela Cruz. Nakatayo siya sa harap ng isang pader ng mga monitor. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga bisita, kundi sa isang specific na table sa gitna. Ang table ng hari at reyna. "Ready na po ang audio override, ma'am," sabi ng isang technician sa tabi niya. Tumangulang si Isabela, hindi inaalis ang tingin sa monitor. "Stand by for signal Bravo." Sa ibaba, nagsimula na ang speech ni Marco. Mga salita tungkol sa pagtulong, sa pagbibigay pag-asa,
Mga salitang kasinungalingan na sinasalubong ng masigabong palakpakan. Pagkatapos ng speech, bumalik ang orkestra sa pagtugtog ng isang classical piece. Ito na ang sandali. Signal Bravo! Execute now! Mahinang utos ni Isabela sa kanyang radyo. Biglang natigil ang musika ng orkestra. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan. Nagtinginan ang mga bisita, nagtataka. At mula sa mga speaker sa buong ballroom isang himig ang umalingaw-ngaw. Hindi ito classical music. Ito ay isang simpleng lullaby, isang oyayi. Ang boses ay sa isang babae, malambing at puno ng pagmamahal. Isang oyayi na madalas kantahin ni Isabela para sa kanyang sinapupunan noon. Isang oyayi na tanging siya at si Marco lang ang dapat na nakakaalam. Sa kanilang mesa, si Katrina ay napakunot ang noo, iritado. What was that? So unprofessional. Ngunit si Marco, isang matinis na kalansing, ang umalingaw-ngaw nang mabitawan niya ang kanyang hawak na tinidor. Ang kulay ay biglang nawala sa kanyang mukha. Nanlalaki ang kanyang mga mata, palingalinga sa paligid, tila may hinahanap na isang multo sa gitna ng karamihan. Marco? Anong problema? Tanong ni Katrina. Hindi siya sumagot. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sa control room, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela habang pinapanood ang reaksyon ng kanyang dating asawa. Ito pa lang ang simula, Marco. Kasing bilis ng pagsisimula nito, nawala ang oyayi at bumalik ang musika ng orkestra. Ngunit ang gabi ay nasira na para kay Marco. Hindi na siya mapakali. Nang matapos ang event at pasakay na sila sa kanilang mamahaling kotse, sinubukan ni Katrina na pagaanin ang loob niya. Hayaan mo na yon. Technical difficulties happen. Hindi pa rin nagsasalita si Marco. Umupo siya sa backseat, nakatulala. May napansin siyang isang maliit na puting kahon sa upuan sa tabi niya. Hindi yon kanila. Ano yan? Tanong niya sa driver. Hindi ko po alam, sir. Baka may nakaiwan na bisita. Sagot ng driver. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, nakahimlay sa isang piraso ng itim na tela, ay isang bagay na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Isang piraso ng puting daisy. Nalanta na. Ang paboritong bulaklak ni Isabela. Ang sumunod na mga araw ay naging isang impyerno para kay Marco. Hindi na siya makatulog ng maayos. Sa bawat gabing ipipikit niya ang mga mata, naririnig niya ang oyayi. Sa bawat sulok ng kanilang mansyon, pakiramdam niya'y may anino ni Isabela na nagmamasid. Marco, ano ba talagang problema mo? Iritableng tanong ni Katrina isang umaga habang pinapanood siyang palingalinga sa kanilang breakfast table. Para kang may nakitang multo. Wala. Pagod lang siguro ako. Pagsisinungaling niya. Hindi naniwala si Katrina. Pagod? O may tinatago ka sa akin? Ang tono niya ay puno ng hinala. Ang dating perpektong pagsasama nila ay unti-unting nagkakalamat. Ang mga malalambing na bulungan ay napalitan ng mga iritableng tanong. Ang mga matatamis na ngiti ay napalitan ng matatalim na tingin. At si Isabela, mula sa malayo, ay tila isang puppeteer na kinokontrol ang bawat kilos nila. Isang araw, isang delivery ang dumating para kay Marco sa kanyang opisina. Isang maliit na music box. Nang buksan niya ito, tumugtog ang paboritong kanta nilang dalawa ni Isabela noon. Kasama nito, may isang maliit na papel na nakasulat. Naalala mo pa ba? Ibinato niya ang music box sa pader sa sobrang takot at galit. Sa kabilang banda, si Katrina ay nakatanggap din ng sarili niyang regalo. Isang mamahaling pabango ang iniwan sa kanyang vanity table. Ang amoy nito ay pamilyar. Ito ang signature scent ni Isabela. Ang pabangong hindi na niya mahanap kahit saan dahil ito'y isang limited edition. Para kay Marco, ang mga ito ay mensahe mula sa kabilang buhay. Ngunit para kay Katrina, ang mga ito ay gawa ng isang taong buhay. Isang taong nananadya,
Isang taong may galit sa kanila. May kaaway ka ba sa negosyo, Marco? Usisan niya isang gabi. Baka naman may babae ka? Ano bang pinagsasabi mo? Sigaw ni Marco, hindi na makapagtimpi. Baka ikaw ang may kaaway. Baka may mga dati kang manliligaw na gumaganti sa'yo. Iyon ang simula ng pinakamalaki nilang pag-aaway. Ang mga sigawan ay umalingaw sa buong mansyon, sapat na para marinig ng mga katulong. Baka multo ni Isabela ang gumugulo sa atin. Sigaw ni Marco sa gitna ng kanilang pagtatalo. Multo? Are you insane? Ganting sigaw ni Katrina. Patay na siya. Ikaw mismo ang nagsabi. O baka naman hindi mo tinapos ang trabaho mo. Natigilan si Marco. Ang mga salitang yon ay parang isang sampal. Kinabukasan, habang wala si Marco, naghalungkat si Katrina sa mga gamit nito. Gusto niyang makahanap ng ebidensya. Sa ilalim ng mga papeles sa opisina nito, nakita niya ang isang lumang litrato. Isang litrato ni Isabela. Nakangiti? Masaya. Ngunit ang nakapagpatindig ng balahibo niya ay ang nangyari pagkatapos. Habang inaayos niya ang kanyang mga alahas, may napansin siyang kakaiba sa loob ng kanyang jewelry box. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Kinuha niya ito. Isang maliit na lock ng buhok, itim at alon-alon, na nakatali ng isang pulang sinulid. Ganoong-ganoon ang buhok ni Isabela. Hindi takot ang naramdaman ni Katrina, kundi matinding galit at selos. Sino ang naglagay nito rito? Sino ang naglalakas loob na pasukin ang teritoryo niya? Sa sobrang galit, hindi niya napansin ang isang maliit, halos hindi makitang security camera na nakatago sa isang sulok ng kanyang walk-in closet, tahimik na nagre-record ng lahat. Sa di kalayuan, sa isang ligtas na lokasyon, pinapanood ni Isabela ang lahat sa kanyang laptop. Isang maliit na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Tama, mag-away lang kayo. Kayo mismo ang sisira sa isa't isa. Ngunit biglang tumunog ang kanyang burner phone, isang teleponong para lang sa iisang tao. Nakita niya ang pangalan sa screen, Mateo. Kinabahan siya. Sinagot niya agad. Mateo, napatawag ka? Ang boses sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito'y puno ng pagmamadali at takot. Ate Ami, kailangan ka namin. Sigaw ni Mateo. May mga taong gustong kunin ang lupa natin. Natigilan si Isabela. Ang malamig na kumpiyansa sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng matinding pag-aalala. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagbago. Naging mas malambot. Ang boses ni Ami. May mga lalaking dumating kahapon, ate. May dalang mga papel. Sabi nila, pag-aari na raw ng isang malaking kumpanya ang bundok natin. Kailangan daw nating umalis. Paliwanag ni Mateo. Bakas sa boses niya ang pagkalito at takot. Sinubukan silang kausapin ni tatay, pero tinakot lang kami. Sabi babalik daw sila at sapilitan kaming paaalisin. Isang kumpanya? Anong pangalan ng kumpanya? Mabilis na tanong ni Isabela. Virtus Mining Corporation. Ang pangalan ay umaling-awngaw sa isipan ni Isabela. Isang malaking kumpanya na madalas niyang marinig sa balita. Kilala sa kanilang mga agresibong pamamaraan. Huwag kayong gagawa ng kahit ano. Huwag kayong lalaban. Kakausapin ko sila. Sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay muling naging matatag. Ang boses ng isang kapitan. Asahan niyo ang tawag ko. Pagkababa ng telepono, napasuntok si Isabela sa pader. Bakit ngayon pa? Nasa kalagitnaan siya ng kanyang plano. Si Marco ay nasa bingit na ng pagkasira ng bait. Si Katrina ay nag-uumpisa ng magduda. Konting-konti na lang. At sila na mismo ang maglalaglag sa isa't isa. Kung aalis siya ngayon, kung bibitawan niya ang pressure, maaaring makabawi sila. Maaaring masayang ang lahat ng pinaghirapan niya. Napaupo siya sa kanyang upuan, napahilamos sa mukha. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Ang isang bahagi niya ay sumisigaw. Tapusin mo na. Ito na ang pagkakataon mo. Matagal mo itong hinintay. Hustisya para sa anak mo.
Ngunit ang isa pang bahagi, isang boses na mas tahimik pero mas malakas, ang nagsasabi, paano naman sila? Paano si Nanay Remedios na nagligtas sa'yo? Paano si Mateo? Paano ang baryo na kumupkop sa'yo noong wala kang pagkatao? Ang galit na nag-aalab para kay Marco at Katrina ay kasing tindi ng utang na loob na nararamdaman niya para sa mga taga-baryo. Nakatitig siya sa dalawang monitor sa kanyang harapan. Sa isa, nakadisplay ang live feed mula sa kamera sa mansyon ng mga Marquez kung saan nag-aaway pa rin ang mag-asawa. Ang larawan ng kanyang paghihiganti. Sa kabilang monitor, binuksan niya ang isang folder ng mga litrato. Mga litratong ipinadala sa kanya ni Mateo, ilang buwan na ang nakalipas. Ang kubo ni Nanay Remedios, ang mga batang naglalaro sa sapa, ang buong baryo na nakangiti habang may maliit na salo-salo, ang larawan ng kanyang tahanan. Napapikit siya ng mariin. Ano ang mas mahalaga? Ang pagsira sa buhay ng mga taong sumira sa kanya? O ang pagprotekta sa buhay ng mga taong bumuo sa kanya muli? Ito ang tanong na hindi niya inasahang sasagutin. Akala niya, malinaw na ang kanyang landas. Ngayon, nahaharap siya sa isang sangandaan. Dumampot siya ng isang maliit at makinis na bato mula sa kanyang mesa. Ang batong bigay ni Mateo. Pinaglaruan niya ito sa kanyang palad. Malamig, matatag. Totoo. Huminga siya ng malalim. Dinampot niya ang kanyang telepono. Hindi ang burner phone para kay Mateo, kundi ang kanyang service phone. Nagdial siya ng isang numero. Isang boses ng lalaki na may mataas na ranggo ang sumagot sa kabilang linya. General, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay formal at puno ng respeto. Captain Cruz po. Sir, I need to request a personal leave. Effective immediately. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. And sir, I need a favor. I need all available information on Virtus Mining Corporation. Tapos na ang pag-aalinlangan. Nakapili na siya. Makalipas ang 2 araw, isang lumang pampasaherong jeep ang huminto sa paanan ng bundok. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakasuot ng simpleng pantalon, t-shirt at may suot na sombrerong buri para takpan ang kanyang mukha. Walang sino man ang makakapagsabi na ang babaeng ito ay isang kapitan ng hukbong sandatahan, si Isabela. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Mateo at Nanay Remedios. Ang dating masayang pamayanan ay nababalot ngayon ng takot at kawalan ng katiyakan. Ate Ami, mabutit dumating ka. Halos maiyak na, sabi ni Mateo. Huwag kayong mag-alala, nandito na ako, sabi ni Isabela. Ang kanyang presensya ay agad na nagdulot ng kaunting kapanatagan sa kanila. Hindi siya nagsayang ng oras. Ipinatawag niya ang kapitan ng baryo at ang iba pang mga nakatatanda. Sa isang pulong sa ilalim ng malaking puno ng balete, ipinaliwanag niya ang kanilang mga karapatan. Ang lupaing ito ay ancestral domain. Hindi nila ito maaaring basta-basta kunin nang walang tamang proseso at pahintulot mula sa inyo, sabi niya, gamit ang mga impormasyong nakuha niya bago umalis ng Maynila. Ang kanyang tono ay kalmado at puno ng kaalaman na nagbigay ng kumpiyansa sa mga taga-baryo. Kasabay nito, sinimulan niyang turuan sila kung paano idokumento ang lahat. Kailangan natin ng ebidensya. Bawat pagbabanta, bawat pagbisita ng mga tauhan ng kumpanya, isulat ninyo ang petsa, oras, at kung ano ang sinabi. Kung maaari, kumuha kayo ng litrato o video, pero huwag kayong magpapahalata. Habang abala siya sa pag-oorganisa sa baryo sa umaga, ang kanyang gabi ay para sa ikalawang digmaan. Sa kubo ni Nanay Remedios, sa liwanag ng isang gasera, binubuksan niya ang kanyang laptop na dala. Sa pamamagitan ng isang satellite internet device, nagpapatuloy ang kanyang operasyon sa Maynila. Ang pag-alis niya ay nagbigay ng kaunting espasyo kina Marco at Katrina para huminga.
Ngunit ito ay bahagi na ng bagong plano ni Isabela, ang Lull Before the Storm. Nagpadala siya ng isang anonymous na email kay Katrina. Ang laman, isang litrato ni Marco na may kasamang ibang babae sa isang restaurant. Ang litrato ay lumana, kuha pa noong hindi pa sila kasal ni Isabela. Ngunit hindi yon alam ni Katrina. Ang apoy ng selos at pagdududa na sinimulan niya ay muling nagliyab. Kasunod nito, isang encrypted na mensahe naman ang ipinadala niya sa personal accountant ni Marco. Ang laman, isang simpleng tanong. Alam mo ba kung saan napupunta ang mga miscellaneous expenses sa libro ng Marquez Foundation? Ang tanong ay walang laman, pero sapat na iyon para magtanim ng takot at pagdududa sa isipan ng accountant. Sapat na para mag-umpisa itong mag-ingat at magtago ng sarili niyang mga kopya ng dokumento. Si Isabela ay parang isang grandmaster ng chess, naglalaro sa dalawang magkaibang board ng sabay. Bawat galaw sa bundok ay para protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Bawat galaw sa syudad ay para unti-unting gibain ang kaharian ng kanyang mga kaaway. Isang gabi, habang tinutulungan niya si Nanay Remedios na magdikdik ng mga halamang gamot, napansin ng matanda ang pagod sa kanyang mga mata. "Nahihirapan ka na ba, anak?" tanong nito. Umiling si Isabela, pero hindi nakakumbinsi ang kanyang ngiti. "Kailangan po itong gawin, inay. Ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at pag-aantay na mamatay ang kaaway mo," mahinang sabi ni Nanay Remedios. Natigilan si Isabela. Tumingin siya sa mga kamay ng matanda, mga kamay na sanay magbigay lunas. Pagkatapos ay tumingin siya sa sarili niyang mga kamay na sanay na ngayon sa paghawak ng armas at pagplano ng pagganti. Hindi siya nakasagot. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa may gilid ng baryo kasama si Mateo para suriin ang mga hangganan ng kanilang lupain, may napansin silang isang lalaki mula sa baryo, si Mang Cardo. Palihim itong may kausap sa telepono, pabulong, at tila takot na may makarinig. "Sino kaya ang kausap noon?" tanong ni Mateo. Hindi sumagot si Isabela, pero ang kanyang mga mata ay nanliit. Pinagmasdan niya si Mang Cardo na nagmamadaling umalis pagkatapos ng tawag. May mali. May isang taong nagbibigay ng impormasyon mula sa loob. Ngunit bago pa niya masabi iyon kay Mateo, isang email notification ang lumabas sa kanyang telepono. Galing ito sa kanyang contact sa militar. Ang subject, Virtus Mining Corp, Board of Directors. Binuksan niya ang kalakip na file habang nag-i-scroll siya sa listahan ng mga pangalan at litrato ng mga makapangyarihang tao. Isang pamilyar na mukha ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Napatitig siya sa litrato, sa pangalan sa ilalim nito. Marco Marquez, Member, Board of Directors. Parang isang malakas na sampal ang revelasyon na yon kay Isabela. Napahawak siya sa isang puno para suportahan ang sarili habang paulit-ulit na binabasa ang pangalan sa screen ng kanyang telepono. Marco Marquez. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang utang na binanggit ni Marco bago siya itulak, hindi iyon utang na loob. Iyon ay utang na pera, malaking pera. Ang pagpapakasal niya kay Isabela na may kaya sa buhay at may sariling mga ari-arian. Ang pagkuha niya sa lahat ng iyon pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Ang perang iyon, siya ang nagpondo. Bulong ni Isabela sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pangingilabot. Ginamit niya ang pera ko, ang pera ng pamilya ko, para pondohan ang kumpanyang ito. Hindi na lang ito tungkol sa pagtataksil ng isang asawa. Hindi na lang ito tungkol sa panloloko ng isang kaibigan. Ito ay mas malaki, mas madilim, mas masahol. Ang pagtatangkang pagpatay sa kanya ay hindi lang dahil gusto na siyang palitan ni Marco kay Katrina. Iyon ay isang kalkuladong business move. Kailangan siyang mawala.
para makuha ang kanyang yaman at gamitin itong puhunan sa maruming proyekto na sisira naman sa buhay ng mga taong nagligtas sa kanya. Lahat ay konektado. Ang demonyo sa kanyang nakaraan ay siya ring demonyo na sumusubok sumira sa kanyang kasalukuyan. Ate Ami, ayos ka lang? Namumutla ka. Nag-aalalang tanong ni Mateo na hindi alam ang nabasa ng dalaga. Dahan-dahang umiling si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagdidilim sa galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ito ay galit na mas malinis, mas dalisay. Hindi na ito personal. Ito ay galit para sa kawalang katarungan. Kailangan nating bumalik sa baryo. Ngayon din, sabi niya, ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng paghihiganti. Siya na ngayon ay isang sundalong nahaharap sa isang malinaw na kaaway. Ang kanyang misyon ay hindi na lang para sirain si Marco, kundi para protektahan ang daan-daang buhay na nakataya. Tumingin siya sa kabundukan, ang lugar na nagbigay sa kanya ng kanlungan. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan ang Maynila, ang lugar kung nasaan ang pugad ng mga ahas. Noon, akala niya ay dalawang magkaibang digmaan ang kanyang nilalabanan. Ngayon, napagtanto niya na iisa lang pala ito, iisang halimaw lang ang kanyang kalaban. At para talunin ang isang halimaw, kailangan mong pumasok sa lungga nito. Pagbalik nila sa baryo, agad niyang tinipon ang mga pinagkakatiwalaan niyang kalalakihan, kasama si Mateo. Kailangan nating malaman kung ano ang plano nila. Kailangan nating makakuha ng matibay na ebidensya, sabi niya habang inilalatag ang isang mapa ng lugar sa isang mesa. Ang mga gwardya ng kumpanya ay nagkakampo malapit sa talon. Doon sila nagpaplano. Kailangan nating malaman kung kailan sila aatake. Masyadong delikado, Ate Ami, sabi ni Mateo. Marami sila at armado. Alam ko, sagot ni Isabela. Kaya't hindi tayo magpapakita ng dahas. Gagamitin natin ang talino. Tumingin siya kay Mateo. Ikaw ang pinakamabilis at pinakamagaling umakyat ng puno dito. Kakailanganin ko ang mga mata mo. Sa ilalim ng dilim ng gabi, naghanda sila. Si Isabela, gamit ang kanyang military training, at si Mateo, gamit ang kanyang kaalaman sa bawat sulok ng gubat. Habang gumagapang sila papalapit sa kampo ng mga gwardiya, biglang tumunog ang telepono ni Isabela. Isang text message mula sa kanyang asset sa Maynila. Katrina Marquez left the country this afternoon. Destination, Cayman Islands. One-way ticket. Napakunot ang noo ni Isabela. Tumakas na ang daga. Malamang naramdaman na niyang lulubog ang barko. O baka naman, inutusan siya ni Marco na itakas ang pera? Ngunit wala na siyang oras para isipin iyon. Naririnig na nila ang boses ng mga gwardya. Sinensyasan niya si Mateo na umakyat sa isang mataas na puno para magmasid. Siya naman ay nanatili sa ibaba, nakatago sa mga halaman, hawak ang isang kamera na may night vision. Habang kinukuhanan niya ng litrato ang mga plano at armas sa mesa ng mga gwardya, biglang may isang malakas na kaluskos mula sa itaas. Isang sanga ang nabali. Nahulog ang cellphone ni Mateo. Lahat ng gwardya ay napatingin sa itaas. Itinutok ang kanilang mga flashlight at armas sa puno kung nasaan si Mateo. Sino yan? Bumaba ka. Napatigil sa paghinga si Isabela. Nahuli sila. Sa pagmamadaling bumaba, nadulas si Mateo. Bumagsak siya sa lupa, napasigaw sa sakit. Agad siyang pinalibutan ng mga guwardiya. Mateo! Hindi napigil ang sigaw ni Isabela. Ang sigaw niya ang nagturo sa mga guwardiya kung nasaan siya. Walang gagalaw. Sigaw ng pinuno ng mga guwardiya habang ang baril nito ay nakatutok kay Mateo na namimilipit sa sakit sa lupa. Lumabas si Isabela mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga kamay ay nakataas. Ang isipan niya ay tumatakbo nang mas mabilis pa sa kabog ng kanyang dibdib. Naghahanap ng kahit anong paraan
para makatakas. Ngunit 10 armadong lalaki ang nakapalibot sa kanila. Wala silang laban. Sino ka? Tanong ng pinuno. Kinikilatis siya mula ulo hanggang paa. Isa lang akong residente dito. Kalmadong sagot ni Isabela, kahit na ang puso niya ay parang sasabog. Napadaan lang kami. Residenteng may dalang night vision camera? Sarkastikong tawa ng lalaki. Itinutok nito ang baril sa noo ni Isabela. Huwag mo akong gawing tanga. Kinuha ng mga gwardiya ang kamera ni Isabela at ang cellphone ni Mateo. Dinala sila sa gitna ng kampo. Ang kanilang mga kamay ay tinalian sa likod. Anong gagawin na natin sa kanila, boss? Tanong ng isang gwardiya. Itali niyo muna sila dyan. Tatawagan ko si Sir Marco. Sagot ng pinuno. Narinig ni Isabela ang pangalan. Kumuyom ang kanyang mga palad. Ngayon, sigurado na. Direkta ang utos mula kay Marco. Habang naghihintay, ginamot ni Isabela ang paa ni Mateo gamit ang natutunan niya kay Nanay Remedios, isang masamang pilay. Patawad, Ate Ami. Kasalanan ko to, humihikbing sabi ni Mateo. Shh! Huwag mong sisihin ang sarili mo. Makakaalis tayo rito. Bulong ni Isabela. Kahit hindi niya alam kung paano. Oras ang kalaban nila. Alam niyang sa oras na malaman ni Marco na may nahuli silang babae at lalaki, ipapautos nitong patahimikin sila habang buhay. Kailangan niyang gumawa ng isang desperadong hakbang, isang sugal na itataya ang lahat. Pagbalik ng pinuno ng mga gwardiya, ang mukha nito ay mas naging mabagsik. Halatang may utos na itong natanggap. Mukhang kailangan na naming tapusin ang pag-uusap na to, sabi nito habang kinakasa ang baril. Sandali! Sigaw ni Isabela. Napatigil ang lalaki. May impormasyon ako na magugustuhan ni Marco Marquez, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa na siya lang ang nakakaalam na peke. Isang bagay na mas mahalaga pa sa lupang ito. Nag-alinlangan ang pinuno. Anong impormasyon? Sasabihin ko lang sa kanya. Personal. Nagtawanan ang mga gwardiya. Nababaliw ka na ba, miss? Sa tingin mo, papayagan ka naming kausapin ang big boss? Kung hindi, matapang na sagot ni Isabela. Sabihin niyo sa kanya na ang multo ng asawa niya ay may huling mensahe para sa kanya. Natigilan ng pinuno. Ang salitang asawa ay tila may epekto. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, kinuha nito ang telepono at muling tumawag. Habang nag-uusap sila, ipinagdarasal ni Isabela na sana ay kumagat si Marco sa pain. Ito na ang kanyang huling baraha. Pagkababa ng telepono, tumingin sa kanya ang pinuno ng may pagtataka. Gusto kanyang makausap sa video call. Ito na. Inilapit ng pinuno ang telepono sa mukha ni Isabela. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Marco Marquez. Mukha siyang pagod at iritado. Sino ka? At anong kalokohan to? Natigil sa pagsasalita si Marco nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Isabela. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang bibig ay bumuka pero walang salitang lumabas. Kamusta, Marco? Malamig na bati ni Isabela. Nagulat ka ba? Isabela, buhay ka? Nautal na sabi ni Marco, tila nakakita ng multo. Oo, at salamat sa'yo. Mas naging matatag ako. Ngumisi si Isabela. Nandito ako para sa isang proposal. Pakawalan mo ang kasama ko at ang baryo at ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Anong gusto ko? Ang katahimikan. Titigilan na kita. Hahayaan na kitang maging masaya sa yaman na ninakaw mo sa akin. Pero sa isang kondisyon. Itinaas ni Isabela ang kanyang ulo para makita ni Marco ang buong paligid. Ang mga taong ito, ang lupang ito, hindi mo sila gagalawin. Hindi makapagsalita si Marco, gulong-gulo ang isip. Oras na para mamili, Marco. Ang nakaraan mo o ang kinabukasan mo? Hindi mo makukuha pareho.
pagpapatuloy ni Isabela. Sa kabilang linya, naririnig ni Isabela ang mabilis na paghinga ni Marco. Paano ako makakasiguro na tutuparin mo ang usapan? Sa wakas ay tanong nito. Hindi ka makakasiguro, sagot ni Isabela. Pero mas gugustuhin mo bang subukan? O mas gugustuhin mong malaman ng buong mundo na ang iginagalang na si Marco Marquez ay isang manloloko at isang mamamatay tao? Isang mahabang katahimikan. Sa huli, isang salita lang ang naririnig ni Isabela mula kay Marco. Isang salitang pabulong at puno ng pagkatalo. Sige. Pagkababa ng tawag, inutos ng litong-litong pinuno. Napakawalan sila. Habang tinatanggal ang tali sa kanilang mga kamay, nakatingin lang ito kay Isabela na parang hindi makapaniwala sa nangyari. Inalalayan ni Isabela si Mateo na hirap ng maglakad. Habang papalayo sila sa kampo, lumingon si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng pinuno ng gwardiya. Ngumiti si Isabela. Isang ngiting nakakakilabot. Hindi alam ni Marco na ang buong pag-uusap nila ay nai-record ng isang hidden app sa telepono ng gwardiya. Isang app na na-install ng asset ni Isabela bago pa man siya umalis ng Maynila. Hindi rin niya alam na hindi na kailangan ni Isabela ng grand press conference. Hawak na niya ang kanyang ebidensya. Ang pag-amin mismo ni Marco sa sarili niyang mga salita na mayroon siyang tinatagong krimen. Checkmate. Hindi na nagkaroon ng grand press conference. Hindi na kailangan ni Isabela na mag-arkila ng isang ballroom. Ang entablado para sa kanyang huling akto ay mas malaki pa. Ang buong Pilipinas. Kinabukasan, ang buong bansa ay nagising sa isang balitang gumulantang sa lahat. Isang sikat na investigative journalist ang nag-publish ng isang exclusive. Ang headline, Ang Imperyo ng Kasinungalingan ni Marco Marquez. Ang artikulo ay hindi lang isang artikulo. Ito ay isang bomba. Nakalakip dito ang lahat. Ang mga dokumento ng bangko na nagpapakita ng paglipat ng yaman ni Isabela patungo sa mga dummy accounts ni Marco. Ang mga testimonya mula sa mga dating empleyado na nakasaksi sa lihim na relasyon nila ni Katrina, ang mga litrato, ang mga email, at ang pinakamatibay sa lahat, ang audio recording ng video call. Mas gugustuhin mong malaman ng buong mundo na ang iginagalang na si Marco Marquez ay isang manloloko at isang mamamatay tao? Sige. Ang boses ni Marco, malinaw at hindi maikakaila. Ang kanyang pabulong na pag-amin ay umalingaw-ngaw sa buong social media, sa mga radyo at sa mga programa sa telebisyon. Sa mansyon ng mga Marquez, ang katahimikan ay nakabibingi. Si Marco ay nakaupo sa kanyang leather na upuan, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog, ngunit hindi niya ito pinapansin. Wala na si Katrina para damayan siya. Wala na ang mga makapangyarihang kaibigan na handang tumulong sa kanya. Lahat sila ay biglang naglaho, iniiwasan ng anumang koneksyon sa isang taong ang pangalan ay nabahiran na ng matinding eskandalo. Ang imperyong itinayo niya mula sa kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Ang paghuhukom ay hindi nangyari sa isang korte. Nangyari ito sa korte ng opinyon ng publiko, kung saan ang sentensya ay mas mabilis at mas brutal ang hiya. Ang kahihiyan. Iyon ang parusa ni Isabela, hindi rehas na bakal, kundi isang kulungang gawa sa panghuhusga ng buong lipunan, isang habambuhay na sentensya ng pamumuhay bilang isang talunan at isang kriminal sa mata ng lahat. Sa kabundukan, ang balita ay ipinapanood ng mga taga-baryo sa isang maliit na debateryang telebisyon na dala ng isa sa kanila mula sa bayan. Nakita nila ang mukha ni Marco Marquez, nakita nila ang mga detalye ng kanyang krimen, at napagtanto nila kung gaano kalapit sila sa kapahamakan. Nang matapos ang balita, isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Sinundan ito ng masigabong palakpakan at sigawan ng tuwa.
Sa gitna ng lahat, nakatayo si Isabela sa di kalayuan, tahimik na nagmamasid. Nakasandal siya sa isang puno, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Lumapit sa kanya si Mateo, na ngayon ay may saklay na. Tapos na, Ate Ami, nanalo ka. Tumango si Isabela. Oo, nanalo siya. Nakuha niya ang katarungan. Nailigtas niya ang baryo. Dapat masaya siya. Dapat nagdiriwang siya. Pero bakit parang may kulang? Bakit parang may isang malaking bigat pa rin sa kanyang dibdib? Habang pinapanood niya ang mga taong nagsasaya, hindi niya mapigilang isipin ang lahat ng nawala sa kanya para marating ang puntong ito. Ang kanyang anak, ang kanyang inosente, ang kanyang kakayahang magmahal at magtiwala ng buo. Ang paghihiganti ay nakuha na niya. Ngunit ang kapayapaan ay tila mailap pa rin. Tumingin siya sa malayo. Sa kabila ng tagumpay, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Sa gitna ng ingay ng selebrasyon, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo, patungo sa katahimikan ng gubat. Naghahanap ng isang bagay na hindi maibibigay ng paghihiganti. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng iskandalo sa Maynila ay unti-unting humupa, napalitan ng ibang mga balita. Humarap si Marco sa sandamakmak na kaso, hindi lang mula kay Isabela, kundi mula na rin sa gobyerno dahil sa mga ilegal na gawain ng Virtus Mining. Ang kanyang buhay ay naging isang serye ng mga pagdinig sa korte at pagtatago mula sa media. Ang kanyang pangalan ay naging isang sumpa. Sa kabundukan naman, ang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Ang banta ng korporasyon ay nawala na. Ang takot sa mga puso ng mga taga-baryo ay napalitan ng panibagong pag-asa. Ngunit si Isabela ay nanatiling tahimik. Madalas siyang umupo mag-isa sa tabi ng sapa kung saan siya unang natagpuan ni Nanay Remedios. Nakatitig lang siya sa agos ng tubig, tila doon hinahanap ang mga kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa kanya. Ang bigat pa rin ba? Isang araw, naupo sa tabi niya si Nanay Remedios. Hindi na niya kailangang tanungin kung ano ang tinutukoy nito. Tumango lang si Isabela. Akala ko po, kapag nakuha ko na ang hustisya, gagaan ang lahat. Pero bakit po parang pareho pa rin? Ngumiti si Nanay Remedios. Dumampot ito ng isang tuyong dahon na may butas sa gitna. Ang sugat, kahit maghilom, ay nag-iiwan ng pilat. Hindi mo na yon mabubura. Ang kailangan mo lang matutunan ay kung paano mamuhay kasama nito. Paano po? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay parang sa isang batang naliligaw. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip may kinuha ito mula sa kanyang bulsa, isang maliit na buto ng puno ng nara. Inilagay niya ito sa palad ni Isabela. Itanim mo ito, sabi ni Nanay Remedios. Alagaan mo. Panoorin mong tumubo. Bawat araw, bigyan mo ito ng dahilan para mabuhay. Sa pagbibigay mo ng buhay sa iba, doon mo rin matatagpuan ang sarili mong buhay. Huminga ng malalim ang matanda at nagpatuloy. Ang pagpapatawad, Isabela, ay hindi isang regalo na ibinibigay mo sa taong nanakit sa'yo. Ito ay isang regalong ibinibigay mo sa iyong sarili. Ito ang pagpapalaya mo sa sarili mo mula sa pagkakagapos sa nakaraan. Tinitigan ni Isabela ang buto sa kanyang palad. Isang maliit na bagay, pero puno ng potensyal para sa isang bagong simula. Kinabukasan, hindi na siya nagpunta sa sapa. Sa halip, kumuha siya ng pala. Naglakad siya patungo sa isang maliit at tahimik na lugar sa gilid ng baryo. Isang lugar na may pinakamagandang tanawin ng pagsikat ng araw. Ito ang lugar kung saan, ayon kay Nanay Remedios, pansamantala nilang inilibing ang mga labi ng kanyang anak na hindi na nasilayan ang mundo. Sa unang pagkakataon, mula nang bumalik ang kanyang alaala, pinilit niyang bisitahin ang lugar na yon. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay puno ng sakit. Pagdating niya roon, may isang simpleng krus na gawa sa kawayan ang nakatayo. Walang pangalan.
Isang simbolo lang ng isang buhay na nawala. Napaluhod si Isabela at doon, sa harap ng munting libingan, sa wakas ay umiyak siya. Hindi ito ang yak ng galit. Hindi ito ang yak ng paghihiganti. Ito ay ang yak ng isang ina na nangungulila. Isang iyak na matagal na niyang kinimkim. Isang iyak na dalisay at puno ng pagmamahal. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, gumawa siya ng maliit na butas sa lupa gamit ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang inilagay ang buto ng Nara sa loob. Tinabunan niya ito ng lupa. Ang kanyang mga luha ang nagsilbing unang dilig. Nang tumayo siya, naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi pa tuluyang nawala. Pero sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang bagay na matagal nang nawawala. Isang maliit na piraso ng kapayapaan. Makalipas ang isang taon, ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa luntiang kabundukan sa ilalim ng isang batang puno ng Nara na ngayon ay matatag nang nakatayo. May isang maliit na paaralan na gawa sa kawayan. Sa loob, isang babae na nakasuot ng simpleng bestida ang matiyagang nagtuturo sa mga bata ng baryo na bumasa at sumulat. Ang kanyang tawa ay malambing at sumasabay sa masasayang hiyawan ng mga estudyante niya. Ito si Isabela. Wala na ang uniforme ng kapitan. Wala na rin ang blangkong tingin ni Ami. Ang babaeng naroon ngayon ay isang taong buo. Isang taong natagpuan ng kapayapaan, hindi sa pagwasak, kundi sa pagbuo. Hindi na siya bumalik sa Maynila. Ang yaman na nabawi niya mula kay Marco ay ginamit niya para itayo ang maliit na paaralan at isang klinika para sa baryo, na ngayon ay pinamamahalaan ni Nanay Remedios. Ang kanyang paghihiganti ay hindi nagtapos sa pagbagsak ni Marco. Nagtapos ito sa pag-angat ng komunidad na nagligtas sa kanya. "Class dismissed," masayang sabi niya. Nagunahan sa paglabas ang mga bata, maliban sa isa. Isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Si Berto, ang batang iniligtas niya noon. Inabutan siya nito ng isang bungkos ng mga ligaw na bulaklak. "Para po sa inyo, Teacher Isabela," sabi ng bata. Ngumiti si Isabela at ginulo ang buhok nito. "Salamat, Berto." Paglabas niya ng paaralan, nag-aantay sa kanya si Mateo. Wala na ang saklay nito at ang kanyang paglakad ay normal na. Sa tabi niya, may dala itong dalawang sariwang buko, isang pamilyar na eksena. "Para sa paborito kong titser," nakangiting sabi nito. "Salamat," sagot ni Isabela. Tinanggap ang buko. Sabay silang naglakad sa pamilyar na daan habang pinapanood ang papalubog na araw. Ang kanilang samahan ay nanatiling isang malalim at tahimik na pagkakaibigan. Isang pundasyon na binuo sa respeto at mga pinagsamahang pagsubok. Walang pilitan, walang mga salitang hindi kailangan. Isang payapang pagsasama. "Nakatanggap ako ng sulat mula sa Maynila," sabi ni Isabela. Galing ito sa abogado niya. Nahatulan na si Marco habang buhay na pagkabilanggo. Tumango lang si Mateo. Hindi na nila kailangang pag-usapan pa yon. Ang pangalan ni Marco ay isa na lang malayong alaala, isang multo mula sa ibang buhay. Tumingin si Isabela sa batang puno ng Nara na itinanim niya. Ang mga sanga nito ay nagsisimula nang magbigay ng lilim. Ang pilat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Isang paalala ng lahat ng nangyari. Ngunit hindi na ito masakit. Isa na lang itong marka ng kanyang katatagan. Natuto na ba siyang magpatawad? Marahil hindi pa niya tuluyang napatawad si Marco. Pero ang mas mahalaga, napatawad na niya ang sarili niya. Sa pagiging masyadong mapagtiwala, sa hindi pag-iingat sa sarili, sa lahat ng sana at paano kung. Pinalaya na niya ang sarili niya sa bigat ng nakaraan. Natagpuan na ba niya ang kapayapaan? Oo. Natagpuan niya ito hindi sa dulo ng isang paghihiganti, kundi sa simula ng isang bagong umaga. Sa tawa ng mga bata,
sa pag-aalaga ni Nanay Remedios, sa tahimik na suporta ni Mateo, sa bawat dahon na tumutubo sa punong itinanim niya. Ito, sa yakap ng kabundukang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay, sa piling ng pamilyang pinili niya, si Isabela Cruz ay sa wakas malaya na.